Anyway mga bossing, dakuin ho natin etong kay, sino ba 'to? Kay VP Sara. Naku, eto na. Eto yung sinasabi natin mga kababayan na kahit po 'no, natanggap ng Vice Presidente yung imbitasyon, kahit na tao sa tao niya natanggap o pisikal niyang natanggap yung imbitasyon. Ang problema pa din po natin diyan is kung a-attend ang Vice Presidente. Yun ang tanong, 'di ho ba? Meron niyang nagsasabi sa'kin, "Boss Mark, yung natanggap na imbitasyon pinunit ni Inday Sara Duterte." Oh, yun pa lang, kung totoo yun, 'di ba? Ibig sabihin nun is hindi pagrespeto doon. Eto po, may kwento si VP Sara mga kababayan, kung bakit daw po hindi siya a-attend doon sa susunod na pagdinig ng good government mga bossing na hearing kay Chua. Nila ako tinanong kung nakikita nyo Ayan, ang Vice Presidente natin. nakalimutan na ata nila na imbitahin ako. Nakalimutan palang imbitahin si Vice Presidente, mga kababayan. No, nakalimutan daw imbitahin. Parang lagi kong naririnig ini-expect na nakasama siya, napupunta siya, no? Nandoon naman yung mga OBP, parte naman siya ng OBP. 'Di ba? Sabi nga yung mga importanteng tao na dapat dumalo si VP Sara, tapos yung mga iba na kataka-taka bakit bigla naman daw saktong-sakto yung kanilang pagbabakasyon tiyempo doon sa pagpapatawag nung hearing na yun. Yun yung mga hindi umattend, sila, no? Pero yung mga umattend, yung mga hindi naman kailangan ng hearing na yun. Yung mga walang alam. Tuloy. Ibita nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako. Wait, unang-una. Unang-unang hearing na nakita ko na pumunta ang Vice Presidente is yung pusit. Naalala nyo yun? Yung kay, nakalimutan ko apelyido nung kongresista na yun. Tinawag siyang pusit. Bakit naman po ganito ang ating Vice Presidente? Kapag ka inaatake o pag paatake sa kanya, nagbabato ng tintang pusit, ng tintang itim. Yun alam ko Tapos kasunod nun, may 17 magtatanong na mga kongresista sa kanya, pero ang sabi niya, ito na po yung listahan ko. No, ito yung listahan ko, pero hindi na po ako sasagot ng mga question and answer. Pangatlong ginawa niya, sinaksak niya sa tenga niya yung earphone, parang nakikinig ng Taylor Swift, mga kababayan. Yun yung una kong nakitang pagdinig. Ang alam ko din mga bossing, meron pangalawang pagdalo ang Vice Presidente. Pangalawa ba o kasama din yun? Yung pangalawa is, yun naman po yung ayaw niyang pumirma ng, ayaw pumirma ng waiver. Si dating Pangulong Duterte yun, yung ayaw niyang manumpa, mga kababayan. Sabi ko, bakit kaya ayaw nilang manumpa? Samantalang, sasabihin lang naman nila kung ano yung mga nalalaman nila. Kung totoo naman lahat yan, wala naman problema. Pero kapag ka nagsinungaling, syempre, may problema. Bakit takot na takot doon ang Vice Presidente? No? Na manumpa. Yun, tingin ko yun yung sinasabi niya hindi yung una Umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Ganun po talaga. Yun ang nga sinasabi natin. Yung nakaupo lang siya, no? Kumbaga, ayaw mong manumpa So, walang itatanong sa iyo. Manumpa ka, sasagutin ka namin. Kagayang-kagaya din po yan, mga kababayan, nung isang attorney, no, ng OBP. Yung pumunta doon sa party, hindi invited. Tapos, sabi, tinanong siya, ako po ang kakatawan para po sa OBP. Ganun daw. Manunumpa na. Ayaw ding manumpa. Di ba? Sabi ko, mukhang lumakas ang loob dahil ginawa ni VP Sara, gagawin ko din yon. Kaso po, hindi umubra, mga kababayan. Halos parehas lang din po sila ng naging sitwasyon. Yun nga lang po, si VP Sara, dahil wala na, hindi naman siya tinatanong, bakit nga ba naman tatanungin kung ayaw manumpa? Nagpaalam siyang uuwi. Kaso, yung isa, yung lawyer, yung attorney, pinauwi. Mga kababayan, pinauwi.
nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So hindi ko alam kung bakit inimbita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Parte kasi yung panunumpa doon. Pero ayaw mo, ma'am, eh. Yun ang ipinagtataka namin Pilipino, eh. Alam naman namin, sinasabi mo na pawang katotohanan ang mga sasabihin mo doon sa hearing na yun. O, mano ba namang manumpa ka? No? Kung talagang katotohanan lahat yun. Unless, kung may itinatago. Siyempre, matatakot ka talagang manumpa dyan. Pero hindi ako attend. Ayan! Ayan na! O, sabi sa inyo, hindi a-attend, mga bossing. Parehas lang din ho yan, mga kababayan, ng dating Pangulong Duterte. No? Yung malamang sa susunod yan, hindi na din po attend dyan ang dating Pangulong Duterte. Yung susunod na hearing, wala na ho yan. Bakit to? Napasubo lang yan kay Panelo, eh. No? Yung nagyabang si Panelo na ang sabi, o a-attend kami. Yung pala, alam na nila na cancel. Si Bato, ay naalala ko si Bato. Si Bato may sinasabi dati nun, pag pumunta si dating Pangulong Duterte doon sa Quadcom, pupunta ako. Alam ko sinabi ni Bato yun, eh. No? Pumunta na si dating Pangulong Duterte, hindi ko pa din nakita yung mukha ni Bato doon. Ganyan. Kumbaga, nalasap nila kung ano yung mga katanungang itatanong sa kanila ng ng Congress, mga kababayan. Kaya yung susunod na pagdinig, hindi na pupunta, no? Baka ganun ulit ang sapitin. Ano po? Pupunta kayo, hindi? Hindi ako attend sa hearings na susunod. Kasi nalula ako, pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo. Madam, panigurado ko po, kapag po kayo ay nanumpa, no? Sinunod nyo yung procedure kung ano po yung ginagawa doon sa Congress. No? Malamang sa alamang po, sandamakmak ang mga katanungan sa inyo. Hindi po kayo pinansin, hindi na po kayo tinanong kasi nga ayaw nyong manumpa. Lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter. Letter na naman. Plan to say why. Mukhang alam ko naman yan, eh, di ba? Kasi po, mga bossing, ang napapansin ko po sa ating Vice Presidente, kapag meron siyang gustong sabihin, no? Paskel na lang sila ng paskel sa Facebook. Kumbaga tipo bang pag eto pinaskel namin to, malalaman nyo, pero hindi na kayo makakapagtanong sa amin. Ganyan, hindi na kayo makakapagtanong sa amin kung ganito, ganyan. No, dahil kapag kami mga press conference ang Vice Presidente, kung ano-ano din po ang naririnig natin, mga putulan ng ulo, mga ipapahukay yung bangkay, itatapon sa West Philippines Sea. No? Kaya siguro doon sa hearing, mga kababayan, susulat na lang kami. Para kung may katanungan kayo, hindi nyo na maitanong sa akin. No? Kung ano yung nakasulat dyan, yun na yun. And then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Opo. Kung ano yung pwede gawin daw sa kanya, mga kababayan. Ay nako. Anyway, yung nagbibigay, yung gina-justify po nila, mga kababayan, yung confidential funds. Nako, ang daming nakitang butas ho nun, mga bossing. Kagaya na lang po ng mga safe house na nagkakahalaga ng 250,000 hanggang 1 million, no? Kada 24 oras. Yun po, panigurado ko po, itatanong sa kanila yon. Yung 16 million, mga bossing, in every quarter na ginagastos nila para i-maintain yung mga safe house na yon. Mga itatanong po lahat yan, mga kababayan. Tapos bakit gano'n? Bigla na lang nawala yung mga asset ninyo doon. Yung mga gumaganap para doon sa mga mission ninyo, bigla na lang nawala nung last quarter na po ng 2023. Lahat po yun itatanong, mga bossing. Kaya siguro ang ating Vice Presidente, hindi na lang ako a-attend. Additional sa binanggit ni Red, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Trillanes yung Ayan. Ay, nakakalungkot ang bayan natin, mga bossing. No? Tayong mamamayang Pilipino, gusto nating malaman
Saan nga ba napupunta yung ating mga tax? No? Saan nga ba ginagastos yung ating mga tax? Na buwan-buwan po automatic kinakaltas po 'yan, no, sa ating mga sweldo. Oh. Ewan ko lang kung gano'n pa ngayon kasi nung nandiyan pa ako sa Pilipinas kinakaltas na yung tax, Kung gano'n pa din or sarili nang nagbabayad kagaya sa Estados Unidos na sarili kang magbabayad ng tax mo. Anyway, ganyan po talaga ang buhay, 'no? Ayaw nilang sumagot, kayo na lang po siguro ang magdesisyon para sa kanila doon sa susunod ng pagtakbo ho nila, mga bossing.